Galegson ngayon na karon sa kabuntagon ng ato ang subject nagkanayon kini sa English, the danger of procrastination. Procrastination meaning delaying tactic or manana habit. Kana bitang hilig lag unya na, kung maghisgot og paghinulsol unya na. Unya kung maghisgot og pangalagad moingon nga unya na. Mao na gitawag nga procrastination. O aduna gyud danger sa maong gitawag nga manana habit. Galegson, shout out sa Luzon, Visayas and Mindanao. O sa mga kabinanted churches and pastors, shout out niyo tanan, dili na ako maisa-isa. O hinaot nga nakatune in na po ang inyong mga cellphone na. O kung mopasok ko sa inyong wall, dili niyo i-scroll o dili niyo i-out. Ay ako mag-share sa maayong balita na ining takna karon sa kabuntagon. Atong ibase din sa Matthew chapter 24 verse 42. Watch therefore, for ye know not what hour your Lord that come. So kinahanglan nga mag-watch kita, mangandam ta, mag-prepare ta, o ang atong kaaway kay 24 hours na, nya kita wala gyud nangandam, kaya ato ang Ginoo hapit na gyud mo balik. O gani bag-o lang ang kalamidad abot dito sa Middle East. Nya sa China na pud karon grabeng calamity nga naabot. O pasalamat ta dinhi sa Pilipinas kay kuan lang portion lang ang maong mga kalamidad. So muna mga kaigsunan kanus aman ta mag-prepare kanang naanay gapas ang ilong. So dapat bata pa og naapatay chance, naapatay oras, wala pa na expire nga to ang load, dapat magandam ang matag usa kanato. Dili na to mahibalan og wala poy usa nato nga nasayod kung kanus ma-expire ato ang load. Wa pa ta kabalo, buhi pa ta ugma, buhi pa ta sunod semana, sunod bulan o sunod tuig, wa gyud ta makabalo mga kaigsunan. Mao na nga ayaw gyud ibutang imong kaugalingon sa kanang gitawag nga procrastination. Aduna istorya mga kaigsunan nga bali 5 ni ka mga hinanib ni Satanas, og naa sila meeting di abansi, og uban sa iyang mga evil spirit, mga demonyo, og sa ilahang agenda kinahanglan nga padtuon niya ni kining mga iyahang mga hinanib kaniya. Dili man gud siya omnipresent. Si Satanas wala man ay omnipresent o all-knowing, omniscient o omnipotent, wala na sa iya. Muna nga naa sa gipangbutang nga mga galamay, yang mga ikog, mga followers niya. Unya dayon danay nag-object mga kaigsunan. Una nga ni isa sa kamot na ingon si Mr. Anger. Ingon siya, amo, boss, Mr. Satanas, moadto ko sa kalibutan og akong tudluan ang mga tawo nga mahitungod sa kasuko aron nga magpinatyanay sila sa matag usa, unya ato na sila. Ingon ang mastermind nga si Satanas, very good. Yes. Objection, Your Honor. O saan po na imo ako moadto po ko dito sa kalibutan aron nga tudluan ako nga kuan nga ang mga tawo nga walay Dios. Moto ang ikaduha nga si Mr. Hatred. So tudluan ako mga tawo nga magdumot nya walay Ginoo. Nya ingon tong si kuan. Objection, Your Honor. Nya makabasa dai sa Biblia nga naay Ginoo. Di patay ta. Ingon to si ikatulo nga si Mr. Last. So unsa mo din nang imo tutudluan nga kuan ining tagbaw na to ang tao sa kailibgon. Aron nga kay si Mr. Last man siya. Aron nga
magsakit og HIV o unsa pa na AIDS o mga lata ay lang ba o ilahang kinatao o nya wa na hopeless na sila di ato na sila. So naa sila tagsa-tagsa ka mga dinda mga kaigsunan. Ikaupat ta po ni isa. Objection of honor. Ako si Mr. Greedy of Money. Tudloan na tong mga tao nga wala niya po Diyos pero naay Diyos pero kwarta ang Diyos, no? So wala nga daghang kay mga bright niya nga mga hinanid pero ang ikalima si Mr. Genius nga evil spirit nag-object og wala na gyoy nilabaw pa sa iha tungod kay ang ihang purpose nga maadto sa kalibutan matud pa niya I will go to the earth to teach human being about God. Di indot no ora pugtro tudloan daw niya ang mga tao nga dunay Dios unya iha daw kuno nga painomon sa tubig nga tunga sa langit sa kalibutan. Sabot naman mo anak ng tubig sa sarasay na kung makainom ang tao ana magsarasay. Wala nga unya ingon siya unya akong tudluan nga unya lang no naay Dios para sa mga batanyon unya lang para na sa mga tigulang. Now, para po sa mga tigulang wala na ko'y panahon mahitungod ng pag-alagad o mahitungod sa Dios. So ato lang gyapon sila ingon tong siya very good. Sabi ka bright si Mr. Genius God no pero kini silang lima mga kaigsunan na gipaadto gyapon ni Satanas sa kalibutan mo na nga si Mr. Hatred gipadala dito sa Russia. So tanawang Russia di ba mga mga kuan na sila no kanang gitawag nga atheist no nga walay Dios bata pa ila nang gi-brainwash ang mga bata nga there is no God, we are God. We love communist. So mo na ang namatan sa taga Russia nya ang pinaka-bright nga bitsulan ta mga kaigsunan ang pinaka-bright nga gipadala kadto si Mr. Genius Albino asa gipadala diri sa Pilipinas. Kaya rawa imong tudloan ng mga tao diri sa Pilipinas nga dawat mo ring Ginoo na to baka Ginoo tuo gid oy kung ino nga wa kay Ginoo manigbas pa na no wala nga mga tao diri sa Pilipinas kabalo gid na nga naay Dios kay diri genius nga demonyo nga gi-assign dinhi unya pero pag hisguton nimo ga pagpangalagad pag hinusol ay unya lang sa sunod lang siguro. So mao na ang na-assign din sa Pilipinas kay Lagson Genius ni nga demonyo nga na-address Pilipinas kay o mga witness ka dinhi mobilib na sila nga naay Dios pero imuhang bautismuhan dili imuhang palagaron dili pahinulsulo nimo duha hantod nga mabutang sa punto nga danger tungod kay ang atong tema karon o subject the danger of procrastination. So mga kaigsunan ko diya sa Ginoo naot nga inyong nakuha ang ako ang example mga kaigsunan na dili na to ibutang atong kaugalingon sa kanang gitawag nga alanganin manyana habit no kung nabati na to nga murag pigado ang atong kaugalingon na natas pa nga pagduha-duha desisyonoy dayon nga mubalik ka sa Ginoo ug maghinulsol no kay sa Isaias kapitulo 55 bersikulo 6 hangtod sa 7 seek ye the Lord while he may be found no and call ye upon him while he is near. Let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. Pagkaninduta ang invitation sa ato ang Ginoo mga kaigsunan, seek ye the Lord. Pangitaa daw ang Dios kung wa pa nimo nakaplagan og nagkinahanglan kag Dios sa imong kaugaling karon kung naa na kay Dios unya gisamagan ka og mura ka gitakluban og kalibutan dagko kay problema mga kaigsunan ang matud pa sa Ginoo duol gyapon sa iha kay kung dako imong problema naaman tay dako nga Dios. So approachable pa ang Ginoo mga kaigsunan pero ang condition dinhi
makaplagan pa daw siya, unya patawagon daw kaniya, samtang naa pa daw siya sa duol. Unya, pero pabiyaon po ka sa dili mao, no? Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, no? And let him return unto the Lord, and He will have mercy upon him, and to our God, for He will abundantly pardon. Approachable pa ang atong Dios, maluluyon pa ato ang Ginoo, puno pa siya sa grasya ug kaluoy. Mo nagiingon diri sa Isaiah 55 bersikulo 6 hangtod kini sa city. Mao na mga kaigsunan na moabot ang oras unya nga matapos na og wala na say kaluoy sa tuwa kay sa Proverbs chapter 1 verse 24, iyahan na nang sirad-an na unya nabutang ka sa punto nga wa ka ka-decide na kay sige lagi kag unya-unya lang, no? Suguon sa pastor, suguon sa ginikanan, unya lang. Mao na mga kaigsunan nato makita dinhi sa balaan nga kasulatan nga hilig kayo og manyada habit. Dugang pa nga pasahe sa ikaduha nga mao nga subject, Ecclesiastes chapter 12 verse 1 to 2, remember now thy creator in the days of the youth, no? Oy mga batanon, pamati mo, no? Kinahanglan nga dili ka magpadili-dili kung na kay katakos talent ay pagamit na sa Ginoo samtang bata pa. While the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them, while neither the sun, nor the light, nor the moon, nor the stars be darkened, nor the clouds return after the rain. So, kano sa pabandaw nimo, kagaton ang awhag sa Ginoo, kanang lain ay mo musuot og sinina nimo, no? Unya dili na ka malipay sa maong mga gimbuhaton tungod kay naa na ka magka na og sa adlaw pa talisalop na, no? Tingsalop na ka. Mo na mga kaigsunan na samtang naapatay dako kayong kahigayunan, tong duolon ang Dios kaya approachable pa siya. Unya maghinulsulta sa angay nga hinusulan, kung daghan kang mga pasaway sa Dios o nabutang ka sa punto nga disiplina ka, ayaw ka balaka kay ang Dios naapa siya sa ato ang duol. Unya habang may buhay, may pag-asa. Ecclesiastes chapter 9 verse 4, for him that is joined to all the living there is hope. For a living dog is better than a dead lion. So, na gid pulos kung mamatay na, no? Kay mas maayo pa daw ko tong iro kontra anong kining gitawag nga buhi nga iro kontra sa leon tuod siya pero patay naman. So, mo na ingon diri sa Biblia nga abang may buhay, may pag-asa, no? Samtang buhi pa ta, naa pa ang grasya ug kaluoy sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Og sa oras nga moduol ka sa Ginoo, so daghan gid kang mahimo. Kayang John chapter 15 verse 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. So wala gid tay mahimo kung dili nimo kauban ang Ginoo. Sa tanan natong transaksyon karon nga adlaw, hinumdumi nga i-partner nimo ang Ginoo. Kay sa oras nga tagaan ko sa Dios og success og kanang gitawag nga kadaugan diha sa imuhang negosyo, whatever sa imuhang mga transaksyon, maulaw pug ka nga imo nang sulo-suluhon. Kinahanglan nga imo gyud nga i-appreciate ang Ginoo kay kung wala ang Dios, wala tay mahimo. Og nakinapos ang atong mensahe mga kaigsunan, dugang pa das 1 Timothy chapter 6 verse 7, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out, no? So matud padre sa 1 Timothy 6:7 niabot daw ta dinhi
sa kalibutan nga wa gid tay gidala. Naabag tay gidala hubo ta ni nakakita og kalibutan busa dayag pud kayo nga kung mobiya ta diri sa kalibutan na wala pud tay madala bisan gamay matud pa sa uban naa pastor wa tay madalang yuta na ay yuta sa kuko pero diha ra gyapon na kutob sa 6 feet below the ground. Wala mga kaigsunan na atong alagaran ng Dios kay matud pa sa to ang Ginoo ang kamatayon mao'y pagdaog. 1 Peter 1:21 for to me to live is Christ and to die is gain. Mga kaigsunan na angay gid natong duolon ang Dios o pahimuslan ang iyang mercy and grace mga kaigsunan samtang buhi pa ta. Pagka maayo sa ato ang Ginoo, wala ta niya gisingil, unas tanan na ikaw ang nidaog kay ikaw ang nakat sa eggshell sa imong mama. Ikaduha, kakita kag kalibutan unya gitagaan ka sa Dios o ubay-ubay nga load diri sa kalibutan. Unya ang kalibutan libre ka nga gipapuyo sa Ginoo, no? Unya gusto sa Ginoo mohatag tag ikapulo na niya kay mura man tag tinan dinhi. Pero it is sad to say wala ka hinumdom ang ubang mga tao sa Ginoo. Nalay sa good ning oxygen kung wala nay hangin ning kalibutan mga mata kita sa oras nga tinga-tinga ang usa ka tawo dadon to sa ospital unya butangan og oxygen nya 8,000 pesos ang good for one day nga oxygen na kung imuha ng i-times mga kaigsunan diha sa imuhang edad, no? Sa ako alang basihan sa akong edad karon i-times ni kung naningil pa ang Ginoo kung gibutangan pag gid sa atong inhale exhale so mukabat nig milyon mga kaigsunan. So sa hangin pa lang daan dili na ta kabayad. Hamak mo sa ako ang edad 57 karon i-times na 8,000 ang kwan kung naay gid sa atong inhale exhale moabot og 158 million 400,000 ang ako ang utang ngadto sa Ginoo. Wala pa'y labot sa tubig, wala pa'y labot sigas adlaw. Hangin lang na mga kaigsunan. Ingon ni ana ka maayo og pabor ang Dios ato no? Unya nipuyo ta niini nga kalibutan nga diin nagpatuyang unya walay pag una sa Ginoo. Wala nga I challenge to every one of us nga duolon na to ang Dios kay approachable pa siya. Unya hinusulan ang angay pagahinusulan. Unya moapil ka sa dagan sa lumbang ng Kristohanon aron nga mahimo kang officer unya someday unya ato siyang alagaron nga no matter what happen mga kaigsunan. Come what may. Ingna sa imong kaugalingon my heart is my mind is made up and my heart is fixed and my mind is made up come what may. So being loyal ta ngadto sa Dios sa oras nga moduol ta niya dili na ta mamuhi sa atuang pagsalig niya aron nga someday somehow one day nga diin mga tubang ta sa pukmanan sa Dios naagi tay mapaabot higa laigson. Dugang pa dinhi sa Amos 4:12 therefore those will I do unto thee O Israel and because I will do this unto thee prepare to meet thy God, O Israel. So, daanan ni nga reminder sa Ginoo sa Israel in the flesh. Sa pagkakaroon kay butang man sila sa pagkabuta o pagkabungol o pagkagahi sa ilahang ulo. So, ang iglesia karon mo ay nagbarog sa gitawag nga Israel o ang iglesia gitawag og spiritual Israel sa pagkakaroon o mo ay nagpadayon sa mga ordinansa nga naundang sa Israel o di madugay ibalik na pud ni ang gingharian. Kini mga pribilehiyo sa gingharian ngadto sa ilha kung matukod na pud ng third temple na mga kaigsunan kita nga mga hentil kanusa man ta mangandam, no? Kaya matud pa sa Ginoo apil ta niini nga maong awag sa Dios nga prepare to meet thy God. Dugang pa Revelation 17:14 this shall make war with the lamb and the lamb shall overcome them for he is the Lord of lords and King of kings, and they that are with him are called, mga tinawag, o mga pinili, and chosen,
and faithful. So time will come nga si Kristo siya ang pinaka-king singular. O ang ihang mga kauban mga kings kung kita makapasar nga mahimong kings unya ang maong karakteristik sa maong nakapasara mga tinawag, make your calling and election sure. Unya mga pinili. Tungod kay gipili po nila ang Dios o labas tanan faithful. So mo ni unod sa Revelation 17:14 mga kaigsunan. Unya matud pa dinhi sa katapusan na gyud Haggai chapter 2 verse 11, "Thus saith the Lord of hosts, ask now the priest concerning the law, saying." So mo ni gisulti diri mga kaigsunan. So daghang mga magtutudlo karon nga na sa ilaha mangutana. O ang pinaka-worst nga balaod nila kung mangutana daw ka sa ilaha. Sila ang magtutudlo, dapat sila untay pangutanon pero di naman i-allow nila nga pangutanon sila kay kung mangutana ka, anak na daw ka ni Satanas. O grabe na ka worst nga pamaagi. Pamaagi na sa tao dili na pamaagi sa Dios kay sa Haggai chapter 2 verse 11 mao ni pamaagi sa Ginoo nga kung aduna kay kalibog, aduna kay mga butang nga wala na hibalan, mga kaigsunan, didto daw ka papangutanon sa magtutudlo o sa priest or sa obispo or sa pastor. Ngano maning ubang mga pastor di naman gusto pangutanon, no? Kaya kung mangutana, lain na imo lang tara sa imuha. Daghan na sila mga accusation nimo. Una mga kaigsunan dili na mao higala igsoon. Kanang pastor nga nagbawal og pagpangutana, sana ka pastor nga wa na nagtuon o wa po na siguro siya ikatubag unsa ba o either gisamukan siya, dili na siya mao tungod kay ang pastor nga gibutang diha sa iglesia ready gina siya kanunay sa mga pagtubag sa mga pangutana nga based sa pod diha sa pagtulunan sa ato ang Ginoo. Kaya ang 1 Peter chapter 3 verse 15, "But sanctify the Lord God in your heart and be ready always to give an answer to every man who maketh you a reason for the hope that is in you with meekness and fear." So muna mga kaigsunan, sa Haggai chapter 2 verse 11, paadtuon daw ka sa magtutudlo. Asa man ang magtutudlo nagpuyo di simbahan So naanay personage ang maong magtutudlo. So dito daw ka moadto. Alangan ikaw pasyente na kay problema no. Ang doktor dayon paadtuon to sa mga panimala unsa na home service no. So moadto gyud sa maong iglesia sa ato ang Ginoo kay maunay hospital sa spiritual nga nagmasakiton o didto ka magpatambal ug kung naa kay mga kalibog diha ka mangutana sa imong magtutudlo kay ang magtutudlo matud pa dinhi and be ready always no to give an answer to every man who asketh you a reason for the hope that is in you. So paglaom nga naa sa magtutudlo nga ihang nakatunan andam siya nga mo share og mutubag sa mga nangutana kay wa kabalo. Sumuna mga kaigsuunan kami nga mga pastor sa Kabinan Missionary Baptist masuko migway mangutana. O duha ra magoy igo ana wa na mo tingog wa nay pangutana kay kung alakansya puno no di na mo tingog ay ka sa lain nga bahin alakansya nga way sulod way tingog-tingog. Mora nga maglibog mi asa nakadapit kay way tingog-tingog wa pod nangutana wa pod nagclarify. Mora mga kaigsunan no nga ang atong himuon karon i-avoid nato ang procrastination. Sa naginapo sa among mensahe naot nga inyo nga nakuha ang metodo o ang pinaka-core sa maong subject na to, the danger of procrastination. Ayaw gid pag pailad ni Satanas kay ang buhat ni Satanas magkunghong na nimo, ayaw sag dawat, ayaw sag pangalagad, unya ra mga lagad kung tiguang na ka, ni pagkatigulang na, it's too late no. Niya baka abot na ito na lapida na ang kuan, late na gyud. Wa na gyud kay mahimo. Samtang nga naa pa nagginhawa pa ta matud pa sa
I-review na ko Ecclesiastes 9:4, habang may buhay may pag-asa. Unya, samtang duol pa ang Ginoo sa pagkakaron, puno pa siya sa grasya ug kaluoy, duola siya. Kay pula kung itom imong sala, paputi na sama sa nibi. Inyo ni ana ka buutan ang atong Ginoo sa nini nga panahon karon nga wala pa gikalis ang mga taksanan sa kapungot niya. So, pero kung kalison na og puno na ang seven vials sa wrath of God, so wala na yung mercy and grace nga imong ma-experience yan. So, muna mga kaigsunan na kini inyong ubos ng lagad kay wala na may oras manamilit kaninyo. Hanggang sa muli, magkita-kits tayo. God bless your heart.